Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man kayo naroroon, narito na naman tayo upang pagsaluhan ang isang kwentong tiyak na magpapapintig ng inyong mga damdamin. Isang kwento ng pag-ibig, paghihiganti, at ang muling pagbangon ng isang pusong winasak ng panghahamak. Madalas nating marinig na ang pag-ibig ay mapagparaya, na kaya nitong tiisin ang lahat. Pero hanggang kailan? Paano kung ang taong ibinigay mo ang lahat ay siya palang dudurog sa iyong pagkatao? At sa oras na maubos ang pasensya ng isang mabait na asawa, handa ba silang harapin ang bagyong kanyang dala? Huwag na nating patagalin pa. Ihanda ang inyong mga panyo at buksan ang inyong mga isipan. Simulan na natin ang unang kabanata ng Ang Lihim ng Villa Soledad. Kalabog. Ito ang unang tunog na bumasag sa katahimikan ng malawak at marangyang kusina ng Villa Soledad. Kasunod nito ay ang matinis na tunog ng porselanang nagkabasag-basag sa sahig at ang mainit na sabaw ng kare-kare na kumalat sa paanan ni Dalisay. Napasinghap si Dalisay, naramdaman niya ang hapdi ng mainit na sarsa sa kanyang binti, ngunit mas masakit ang sampal ng mga salitang sumunod. Tanga! Wala ka talagang silbi! Nakatayo sa harapan niya si Doña Balara, ang kanyang biyenan. Ang mga mata nito ay nanlilisik, puno ng pandiri habang nakatingin sa nilutong pagkain ni Dalisay na ngayon ay nasa sahig na. Ang amoy ng mani at bagoong na pinaghirapang lutuin ni Dalisay ng 3 oras ay tila naging lason sa ilong ng matanda. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Dalisay? Mariing sigaw ni Doña Balara habang pinapaypayan ng sarili gamit ang isang mamahaling abaniko. Ayoko ng amoy ng pagkain ng mahihirap sa pamamahay ko. Ang bahay na ito ay para sa mga may pinag-aralan, mga may class, hindi para sa mga katulad mong galing sa lusak. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay habang dahan-dahang lumuluhod upang pulutin ang mga bubog. Pasensya na po, Mama. Paborito po kasi ito ni Alon. Anniversary po kasi namin ngayon. Kaya, anniversary? Isang matiles na tawa ang naririnig mula sa pintuan. Pumasok si Marikit, ang kapatid ni Elon. Suot ang isang hapit na damit at bitbit ang isang designer bag. Tiningnan niya si Dalisay mula ulo hanggang paa na parang isang basahan. Mama, nag-iilusyon na naman ba ang katulong na yan? Pang-uuyam ni Marikit habang maingat na humahakbang para hindi madumihan ang kanyang sapatos. Sa tingin mo ba talaga, maaalala ng Kuya Alon ang araw na to? Sa dami ng problema ng kumpanya, sa tingin mo may panahon siya sa isang pagkakamali? Yumuko na lamang si Dalisay. Ang pagkakamali na tinutukoy nila ay ang kasal nila ni Alon. 3 taon na ang nakakaraan. Isang simpleng kasal sibil na tinutulan ng buong pamilya Saavedra. Noon, akala ni Dalisay ay sapat na ang pagmamahal ni Alon para ipagtanggol siya. Pero habang tumatagal, ang pagtatanggol ay napalitan ng pananahimik. Linisin mo yan, utos ni Doña Balara bago tumalikod. At huwag kang haharap sa amin sa hapagkainan. Doon ka kumain sa kusina kasama ng mga katulong. Tutal, dyan ka naman nababagay. Naiwan si Dalisay na nakaluhod sa sahig. Pinigilan niya ang luhang nagbabadyang pumatak. Ayos lang, bulong niya sa sarili. Ang mahalaga ay uuwi si Alon. Ang mahalaga ay magkakasama kami. Mabilis niyang nilinis ang kalat. Nagluto siya ulit, kahit simple lang. Nagpalit siya ng damit. Isang simpleng bestida na niregalo ni Alon nung unang taon nila. Luma na ito at medyo kupas, pero ito ang paborito niya. Inayos niya ang buhok, naglagay ng kaunting polvo at lip tint. Umaasang mapapansin siya ng asawa. 11:00 na ng gabi nang marinig niya ang tunog ng sasakyan. Agad na tumayo si Dalisay mula sa sofa kung saan siya naghihintay. Bumukas ang pinto at pumasok si Alon. Gusot ang polo nito, bagsak ang balikat at amoy alak at sigarilyo.
Alon, malambing na bati ni Dalisay. Sinalubong ang asawa. Happy anniversary, mahal. Akmang hahalik sana siya sa pisngi nito, pero umiwas si Alon. Nilampasan siya nito at dire-diretsong naglakad paakyat ng hagdan habang kinakalag ang kanyang kurbata. Pagod ako, Dalisay. Matabang na sagot ni Alon. Hindi man lang siya nililingon. Wag ngayon. Ang sakit ng ulo ko. Parang piniga ang puso ni Dalisay. Sinundan niya ang asawa sa kwarto. Pero nagluto ako. Kahit sandali lang, Alon. Kahit hindi na tayo kumain, gusto lang kitang makausap. Tumigil si Alon sa paglalakad at hinarap siya. Sa mga mata nito, wala na ang kislap ng pagmamahal na nakita ni Dalisay noon. Ang naroon na lang ay, pagkayamot, ano ba ang hindi mo maintindihan sa pagod ako? Tumaas ang boses ni Alon. Buong araw akong nakikipagbuno sa mga investors para isalba ang kumpanya. Tapos uuwi ako dito, dadagdag ka pa sa iisipin ko. Pwede ba, Dalisay? Kahit isang gabi lang, huwag kang maging pabigat. Natigilan si Dalisay. Pabigat. Iyon pala ang tingin sa kanya ng asawa. Hindi na siya sumagot. Naninikip ang dibdib, pinanood niyang pumasok si Alon sa banyo at ibinalibag ang pinto. Napabuntong hiningan na lang si Dalisay at nilapitan ang coat ni Alon na inihagis nito sa kama. Kinuha niya ito para isabit ng maayos. Nakasanayan na niya ito. Ang maging tagapag-alaga, ang maging anino. Habang inaayos niya ang coat, may naramdaman siyang matigas na bagay sa bulsa nito. Isang maliit na kahon. Bumilis ang tibok ng puso ni Dalisay. Isang kahon na pelus, kulay pula. Ito ba ang dahilan kung bakit mainit ang ulo ni Alon? Dahil gusto siyang sorpresahin? Baka nagpapanggap lang itong galit? Napangiti si Dalisay sa kabila ng luha. Hindi niya nakalimutan, isip niya. Mahal pa rin niya ako. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, kumikinang ang isang kwintas na may palawit na diamante. Isang hugis puso na napapalibutan ng maliliit na bato. Napakaganda. Napakamahal. Siguradong nagkakahalaga ito ng milyon. Kinuha niya ang maliit na card na nakasiksik sa ilalim ng kwintas. Nanginginig ang kamay niya sa tuwa habang binabasa ang nakasulat. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho at napalitan ng isang malamig na kilabot. Ang nakasulat sa card ay hindi Happy Anniversary, Dalisay. Ang nakasulat ay para sa nag-iisang babaeng nagpapakalma sa magulo kong mundo. Happy unang month, Clara. Mahal na mahal kita. Nabitiwan ni Dalisay ang kahon. Ang kwintas ay nahulog sa kama. Kumikinang pa rin. Tila nang iinsulto sa kanyang katangahan. Ang katahimikan sa kwarto ay binasag lamang ng tunog ng shower mula sa banyo, kung saan naglilinis ng katawan ng asawa niyang may ibang babaeng minamahal. Sa gabing iyon, habang bumubuhos ang ulan sa labas ng Villa Soledad, may isang bagay na namatay sa loob ni Dalisay. At sa abo ng pagkamatay na yon, may isang bagong apoy ang nagsisimulang mabuhay. Hindi nakatulog si Dalisay buong gabi. Nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ng asawa niyang mahimbing na natutulog. Sa bawat paghinga ni Alon, parang may kutsilyong sumasaksak sa dibdib ni Dalisay. Ang lalaking ito, ang lalaking binitawan niya ang lahat ng karangyaan para lang makasama, ay nakuha siyang pagtaksilan. Sino si Clara Alon? Bulong niya sa dilim. Ngunit tanging hilik lang ng asawa ang sumagot sa kanya. Umaga na nang magising si Alon, wala siyang sinabi kay Dalisay, ni hindi man lang tumingin sa mga mata nito. Nagmamadali siyang nagbihis at umalis para sa isang importanteng meeting. Alam ni Dalisay, meeting siguro yon kasama si Clara. Habang naglilinis si Dalisay sa sala, biglang narinig ang isang matinis na tili mula sa itaas. Ang relo ko. Nawawala ang Rolex ko. Pababa ng hagdan si Marikit. Namumula ang muka at tila hysterical. Kasunod nito si Doña Balara na agad nagtaas ng kilay. Anong nangyayari, Marikit? Tanong ng matanda.
Mama, yung gold Rolex na regalo sa akin ni Papa, nawawala sa jewelry box ko. Kinuha ko lang yun kanina para isuot, pero wala na. Lumingon si Marikit kay Dalisay na hawak pa ang basahan. Ikaw, ikaw lang naman ang pumasok sa kwarto ko para maglinis kanina, di ba? Nabitawan ni Dalisay ang basahan. Ha, hindi ko kinuha ang relo mo, Marikit. Naglinis lang ako ng bintana at lumabas na agad. Sinungaling! Sigaw ni Marikit. Nilapitan niya si Dalisay at marahas na hinablot ang luma nitong bag na nakapatong sa gilid ng sofa. Sigurado akong nandito lang yun. Magnanakaw ka. Sandali, Marikit. Huwag mong pakialaman ang gamit ko. Ngunit huli na ang lahat. Ibinuhos ni Marikit ang laman ng bag ni Dalisay sa sahig. Nahulog ang isang maliit na pitaka, ilang barya, suklay, at isang kumikinang na gintong relo. Klang! Tumunog ang metal sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Hindi yun maaari. Alam niyang wala doon ang relong iyon kanina. Aha! Sabi na nga ba? Turo ni Marikit sa relo. Mama, tingnan niyo. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng ito. Pinatira na natin, pinakain, tapos pagnanakawan pa tayo. Lumapit si Doña Balara. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at pagkamuhi. Akala mo ba ay hindi ko alam ang pakay mo, Dalisay? Noon pa man, alam ko ng pera lang ang habol mo sa anak ko. At ngayong naghihirap ang kumpanya, nagsisimula ka ng mangulimbat ng mga gamit namin. Hindi po totoo yan, Mama. Wala akong alam kung paano napunta yan dyan. Umiiyak na sagot ni Dalisay. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Alon. Mukhang may nakalimutan siyang dokumento kaya bumalik siya. Anong gulo ito? Tanong ni Alon. Bakas ang pagod sa boses. Alon, tingnan mo ang asawa mo, sumbong ni Marikit. Ninanakaw niya ang Rolex ko. Nahuli namin sa loob mismo ng bag niya. Tumingin si Alon sa relo sa sahig. Pagkatapos ay kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng tiwala. Dalisay? Bakit? Mahinang tanong ni Alon. Pero sa likod ng tanong na yon ay ang hatol ng pagkakasala. Alon, makinig ka. Nilagay lang nila yan doon. Hindi ko kayang gawin yan sa inyo. Lumapit si Dalisay at hinawakan ang braso ni Alon. Maniwala ka sa akin, parang awa mo na. Bitawan mo siya. Marahas na hinila ni Doña Balara si Dalisay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng babae. Pak! Napaupo si Dalisay sa sahig. Ramdam niya ang pait ng dugo sa kanyang labi. Ngunit mas masakit ang katotohanang hindi man lang gumalaw si Alon para tulungan siya. Nakatayo lang ang asawa niya, nakatingin sa malayo. Layas! Sigaw ni Doña Balara. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa Villa Soledad. Alon, kung hindi mo palalayasin ang babaeng ito ngayon din, kalimutan mo ng ina mo ako. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang tumingin si Alon kay Dalisay. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Umalis ka na, Dalisay. Ipadadala ko na lang ang mga papel ng annulment sa'yo. Alon, pati ba ikaw? Bulong ni Dalisay, halos hindi makapaniwala. Sabi ng layas, di ba? Kinuha ni Marikit ang maliit na maleta ni Dalisay at inihagis ito palabas ng pinto. Doon ka sa kalsada. Bagay ka doon. Kinaladkad ng mga guard si Dalisay palabas ng mansyon. Itinulak siya sa labas ng malaking gate ng Villa Soledad. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikiramay sa kanyang sinapit. Basang-basa si Dalisay. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada, kayakap ang kanyang maletang puno ng mga lumang damit. Ang mga dumadaang sasakyan ay nagwiwisik ng putik sa kanyang suot. Pero wala siyang pakialam. Pagod na siya. Pagod na siyang magpanggap. Pagod na siyang maging mabait sa mga taong walang puso. Maya-maya, isang malakas na busina ang narinig. Isang itim na Rolls-Royce Phantom ang dahan-dahang huminto sa tapat niya. Ang kintab ng sasakyan ay tila kumikinang sa ilalim ng ulan.
Ang mga taong dumadaan ay napapatingin. Isang napakamahal na sasakyan sa isang simpleng kalsada. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakasuit, hawak ang isang malaking itim na payong ang lumabas. Siya si Lakan. Naglakad si Lakan patungo kay Dalisay at maingat siyang pinayungan. Hindi alintana ni Lakan na nababasa ang kanyang mamahaling sapatos sa putik. Matagal kaming naghintay, madam. Wika ni Lakan sa malalim at magalang na boses. Dahan-dahang tumingala si Dalisay. Wala na ang luha sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon na lang ay ang talim ng isang babaeng handang bawiin ang lahat. Handa na ba ang lahat, Lakan? Tanong ni Dalisay. Ang boses niya ay hindi na ang mahinang si Dali. Ito na ang boses ni Reyna Dalisay Valderrama. Opo, Chairman. Ang Agimat Solutions ay nasa ilalim na ng iyong buong kontrol at ang utang ng pamilya Saavedra. Hawak na natin ang leeg nila. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. Tumayo siya ng tuwid, hindi na alintana ang basang damit. Mabuti, sabi ni Dalisay habang sumasakay sa loob ng marang niyang sasakyan. Simulan na natin ang laro. Gusto kong makita kung paano sila magmakaawa sa magnanakaw na itinapon nila sa ulan. Sumara ang pinto ng Rolls-Royce ng may awtoridad. Humaharurot ang sasakyan palayo. Iniwan ang Villa Soledad sa likuran. Isang mansyong hindi alam na ang kanilang pagkawasak ay nagsimula na. Habang humaharurot ang Rolls-Royce palayo sa Villa Soledad, nanatiling tahimik si Dalisay sa loob. Pinagmamasdan niya ang mga patak ng ulan sa bintana. 3 taon siyang nagtiis. 3 taon siyang nagkunwaring isang babaeng walang muwang, isang asawang laging nakayuko, dahil naniwala siyang ang pag-ibig ay sapat na. Ngunit ang Dalisay na yon ay naanod na ng baha sa labas. Madam, narito na po ang inyong mga gamit. Magalang na wika ni Lakan habang iniabot ang isang tablet. Ang penthouse sa lungsod ng Hiraya ay handa na. Ang inyong wardrobe ay pinalitan na rin ng mga pinakabagong koleksyon mula sa Paris at Milan. At higit sa lahat, ang inyong pera. Tiningnan ni Dalisay ang screen ng tablet. Isang mahabang serye ng mga zero ang nakita niya sa kanyang bank account balance. Isang halaga na kayang bumili ng 10 Villa Soledad nang hindi man lang kumukurap. Salamat, Lakan, malamig na sabi ni Dalisay. Tumawag ka sa pinakamahusay na stylist. Bukas ng umaga, gusto kong makita sa salamin ang babaeng kinatatakutan ng mga kalaban ng Agimat Solutions. Samantala, sa loob ng Villa Soledad, tila may isang maliit na pagdiriwang. Sa wakas, Mama, ang sarap huminga nang wala ang amoy ng probinsyanang yun sa bahay. Tawa ni Marikit habang humihigop ng wine. Sinabi mo pa? Sagot ni Doña Balara, habang sinusuri ang ninakaw ko ng Rolex. Isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal ni Alon sa kanya. Ngayong wala na siya, mas makatutuon na tayo sa pagliligtas ng kumpanya. Alon, bakit parang wala ka sa sarili mo? Nakatayo si Alon sa may bintana, nakatingin sa labas kung saan madilim ang gabi. Hawak niya ang isang baso ng whiskey. Wala lang ito, Mama. Pagod lang ako. Huwag mong isipin ang babaeng yun, muling sabi ng ina. Isipin mo ang kumpanya natin. Sabi ng bangko, kung hindi natin mababayaran ang interes ng utang natin sa loob ng 3 araw, ililitis na ang mga ari-arian natin. Kasama na itong mansyon. Napakuyom ng palad si Alon. Ginagawa ko ang lahat, Mama, pero lahat ng pinto ay nagsasara sa atin. Tila may isang malaking kamay na pumipigil sa bawat transaksyong sinusubukan ko. Hindi alam ni Alon na ang kamay na iyon ay ang mga kamay na dati ay naglalaba ng kanyang mga polo. Kinabukasan, sa tuktok ng Agimat Tower, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang isang babaeng tila galing sa cover ng isang luxury magazine. Suot ang isang body-hugging na white power suit, mamahaling stilettos, at isang sunglasses na nagtatago ng kanyang matatalim na mata. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod,
ay ngayon ay maingat na nakastyle at kumikinang sa ganda. Lahat ng empleyado ay huminto sa kanilang ginagawa. Yumukod sila ng malalim habang naglalakad ang kanilang chairman. "Good morning, Chairman Valderrama." Sabay-sabay nilang bati. Pumasok si Dalisay sa kanyang opisina na may overlooking view ng buong lungsod. Naupo siya sa kanyang leather chair at inalis ang sunglasses. "Lakan, ibigay mo sa akin ang report tungkol sa Saavedra Corp." Utos niya habang binubuksan ang isang mamahaling laptop. "Madam, ang Saavedra Corp ay nasa bingit na ng bangkarota." Ulat ni Lakan habang nagpapakita ng mga graph sa screen. Ang kanilang utang sa Grand Bank ay nagkakahalaga ng 500 milyong piso. At ang balita ay, balak na itong ibenta ng bangko sa sino mang kayang bumili ng utang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. 500 milyon? Baryo lang yan para sa Agimat Solutions. Bilin mo ang lahat ng utang nila. Lakan, gusto ko, sa oras na magising sila bukas, ang pangalan ko na ang nakasulat sa bawat dokumentong pinirmahan nila. Masusunod po, Madam Chairman. Pero, paano ang asawa ninyo? Si Sir Alon? Tumitig si Dalisay sa malayo. Naalala niya ang card na nabasa niya sa bulsa ni Alon. "Clara, wala na akong asawa, Lakan." Malamig na sagot ni Dalisay. "Mayroon na lang akong isang tuso at hantid-saling utang na kailangang kolektahin at sisiguraduhin kong babayaran niya ito, kasama ang interes ng bawat luhang iniyak ko." Makalipas ang ilang oras, sa opisina ni Alon, nagmamadaling pumasok ang kanyang secretary, maputla ang muka at nanginginig ang boses. "Sir Alon, sir, may dumating pong sulat mula sa legal department ng ating bagong creditor." "Bagong creditor? Hindi ba ang Grand Bank ang may hawak ng utang natin?" Kunot noong tanong ni Alon. "Iyon na nga po ang problema, sir. Binili na po ng Agimat Solutions ang lahat ng utang ng Saavedra Corp. At may utos po sila. Kailangan niyo raw pong magpakita sa kanilang opisina sa loob ng 24 na oras para sa isang settlement meeting." Agimat Solutions? Ang pinakamalaking tech at investment firm sa bansa? Bulong ni Alon. Bakit sila magkaka-interes sa isang bumabagsak na kumpanya? "At may isa pa po, sir," dagdag ng secretary. "Ang sulat ay pirmado mismo ng kanilang chairman, pero wala pong pangalan. Isang pirma lang po na hugis korona." Nanigas si Alon. Ramdam niya ang isang kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa labas ng bintana. Tila hinahanap ang isang bagay na hindi niya makita. Sa kabilang panig ng lungsod, hawak ni Dalisay ang isang baso ng wine habang nakatingin sa litrato ng kasal nila ni Alon. Marahan niyang hinaplos ang mukha ni Alon sa litrato bago ito dahan-dahang pinunit sa gitna. "Handa ka na bang makipagkita sa bagong may-ari ng buhay mo, Alon?" Bulong niya sa hangin. 500 milyon? Halos mabitiwan ni Doña Balara ang kanyang mamahaling tasa ng tsa nang marinig ang balita mula kay Alon. Ang Via Soledad, na dati ay puno ng tunog ng pagyayabang, ay ngayon ay nababalot ng tensyon at takot. "Paanong nangyari iyon, Alon? Hindi ba't maayos ang usapan natin sa Grand Bank?" Nanginginig ang boses ng matanda. "Wala tayong nagawa, Mama," sagot ni Alon habang hinihilot ang kanyang sentido. "Binili ng Agimat Solutions ang lahat ng credit line natin. Sa madaling salita, sila na ang nagmamay-ari ng bawat pako at semento ng kumpanya natin, pati na rin ng bahay na ito." "Agimat Solutions?" Singit ni Marikit habang naglalagay ng lipstick, kahit na bakas ang kaba sa kanyang mga mata. "Balita ko, napaka-misteryoso ng chairman niyan. Walang nakakaalam kung sino siya. Pero balita ay isa siyang babaeng napakayaman at napakatapang." Baka pwedeng makuha mo siya sa charms mo, kuya. Alam mo naman, kailangan natin ng tulong." "Tumahimik ka, Marikit," bulyaw ni Alon. "Hindi ito biro. Ang kumpanyang ito ay hindi nakikipaglaro.
Bukas ng umaga, pinatatawag nila ako sa kanilang head office. Kung hindi tayo makakapagbigay ng maayos na settlement, ililitis nila ang lahat ng meron tayo. Sumama ako. Mabilis na sabi ni Doña Balara. Kailangan nilang makita na ang pamilya Saavedra ay may dignidad pa rin. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang apakan ng kung sinong bagong yaman na yan. Kinabukasan, ang mag-inang Balara at Alon ay dumating sa Agimat Tower. Ang gusali ay gawa sa purong salamin at asero, isang simbolo ng kapangyarihan at modernong teknolohiya na nagpaliit sa kanilang nararamdaman. Sa lobby, hinarap sila ng mga security guard na parang mga robot sa sobrang higpit. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, pinayagan silang umakyat sa top floor. Pagbukas ng pinto ng elevator, sinalubong sila ni Lacan. Suot nito ang kanyang signature black suit. Mukhang formal at hindi matitibag. Mr. Alon Saavedra at Doña Balara. Saavedra, tanong ni Lacan nang walang nangiti. Oo, kami nga. Mayabang pa ring sagot ni Doña Balara. Sinusubukang itago ang kanyang kaba. Nasaan ang inyong chairman? Gusto naming makausap ang taong bumili ng aming utang. Ang aming chairman ay isang abalang tao. Malamig na tugon ni Lacan. Ngunit bago kayo pumasok sa kanyang opisina, may mga kondisyon siyang ibinigay. Kondisyon? Ano yun? Tanong ni Alon. Naglabas si Lacan ng isang dokumento. Dahil ang utang ninyo ay lagpas na sa maturity date, ang Agimat Solutions ay may karapatan ng kunin ang Villa Soledad ngayong araw. Ngunit, bibigyan kayo ng aming chairman ng palugit na 1 buwan-buwan. Sa isang kondisyon, inilapag ni Lacan ang dokumento sa harap nila, isang listahan ng mga ari-arian na kailangang isuko agad bilang good faith. Kasama doon ang lahat ng alahas ni Doña Balara at ang mga sports car ni Alon. Ano? Ang mga alahas ko? Halos mag-hysterical si Doña Balara. Iyan ay mga heirloom. Hindi niyo pwedeng kunin yan. Kung gayon, maaari na kayong umalis. Sabi ni Lacan sabay turo sa elevator. At asahan niyo ang sheriff sa inyong bahay mamayang hapon para sa eviction notice. Napatingin si Alon sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Lacan. Wala silang pagpipilian. Sige. Tatanggapin namin ang kondisyon, pero hayaan niyo kaming makausap ang chairman niyo. Gusto ko lang malaman kung bakit niya ito ginagawa sa amin. Sumunod kayo sa akin, ani Lacan. Naglakad sila sa isang mahabang hallway na may mga mamahaling painting. Huminto sila sa tapat ng isang malaking double door na gawa sa mahogany. Dahan-dahang binuksan ni Lacan ang pinto. Ang opisina ay malawak. Sa dulo, nakatalikod ang isang malaking leather chair, nakaharap sa bintana kung saan kita ang buong syudad. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng classical music. Chairman, tawag ni Lacan. Narito na ang mga Saavedra. Ang swivel chair ay dahan-dahang uminog. Nakita ni Alon ang isang pares ng mahahabang binti na naka-designer heels. Pagkatapos ay ang isang eleganteng white suit. Nang tuluyan ng humarap ang upuan, ang mundo ni Alon at Doña Balara ay tila huminto. Hindi sila makapagsalita. Ang hanging lalabas sana sa kanilang mga bibig ay tila naglaho. Ang babaeng nasa harap nila ay may hawak na gintong fountain pen. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle. Ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata. Ang mga matang iyon na dati ay puno ng luha at pagmamakaawa ay ngayon ay kasing lamig na ng bakal. Magandang umaga, Alon. Bati ng babae. Isang matamis, pero nakakanginig ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magandang umaga, Doña Balara. Kumusta ang tulog niyo sa bahay? Napag-aari ko na? Didalisay, nauutal na sambit ni Alon. Ang kanyang tuhod ay nanginig. Muntik na siyang mapaupo sa sahig. Sino ang tinatawag mong dalisay? Tanong ng babae habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanila. Bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila kulog sa pandinig ng mag-ina.
Para sa inyo, ako ang chairman ng Agimat Solutions. At kayo ang mga taong kailangang magbayad sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Doña Balara, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ikaw, paanong? Isang katulong lang ang pamilya mo. Magnanakaw ka. Siguradong ninakaw mo ang perang ito. Huminto si Dalisay sa tapat ng matanda. Hindi siya nagalit. Sa halip, dahan-dahan niyang inayos ang kwelyo ng damit ni Doña Balara, isang kilos na puno ng pananakot. Ang aking pamilya ay hindi mga katulong, Doña Balara. Bulong ni Dalisay sa mismong tainga ng matanda. Ang aking pamilya, ang nagmamay-ari ng bangkong pinagkakautangan niyo. Pinili ko lang maging katulong sa bahay niyo dahil minahal ko ang anak niyo. Pero dahil tinapon niyo ako na parang basura, naisip ko, baka gusto niyo ring maranasan kung paano maging basura sa sarili ninyong lungsod. Tumingin si Dalisay kay Alon na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Alon, nahanap mo na ba si Clara? Pakisabi sa kanya, ang kwintas na binili mo para sa kanya gamit ang pera ng kumpanya. Kasama na rin yun sa babayaran niyo sa akin. Inilabas ni Dalisay ang isang folder at inihagis ito sa mesa. Basahin niyo yan. Yan ang inyong schedule ng pagbabayad. At dahil mabait ako, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Pero sa bawat araw na mahuhuli kayo, isang kwarto sa Villa Soledad ang ipapasara ko. Hanggang sa dulo, banyo na lang ang matira sa inyo. Dalisay, please, mag-usap tayo. Pagmamakaawa ni Alon, sa wakas ay nabawi ang boses. Gusto niyo ng usap? Ngumiti si Dalisay, isang nangiting walang init. Lakan, palabasin na sila at tawagan ng auction house. Ibenta ang lahat ng alahas na isinuko ni Doña Balara. Ibigay ang kikitain sa foundation para sa mga biktima ng domestic abuse. Bagay yun sa kanila, di ba? Habang kinakaladkad ni Lakan, ang naghi-hysterical na si Doña Balara palabas, nanatiling nakatayo si Alon. Nakatingin kay Dalisay. Ngunit hindi na siya tiningnan ni Dalisay. Bumalik na ito sa kanyang upuan. Tila ba ang asawa niya ay isa na lamang langaw na hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. Ang Villa Soledad, na dati ay puno ng liwanag at tunog ng mga marangyang handaan, ay tila naging isang libiningan. Dahil sa utos ni Dalisay, kalahati ng mga ilaw sa mansyon ay pinatay na upang makatipid sa kuryente. At ang mga katulong ay isa-isang nagsisialisan dahil wala nang pambayad ng sahod ang mga Saavedra. Sa loob ng kanyang madilim na library, nakaupo si Alon na may hawak na baso ng alak. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang imahe ni Dalisay sa opisina nito. Ang babaeng dati ay tagapagsilbi niya. Ngayon ay siya ng may-ari ng kanyang kapalaran. Habang naghahanap ng ilang dokumento sa isang lumang cabinet, may nalaglag na isang maliit na notebook na may disenyong bulaklak. Nanlaki ang mga mata ni Alon. Iyon ang diary ni Dalisay. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga pahina. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Marso 12. Ngayon ang kaarawan ni Alon. Ipinagluto ko siya ng paborito niyang pagkain, pero itinapon ito ni Doña Balara sa harap ko. Sinabihan niya akong basura. Hindi ko sinabi kay Alon dahil ayaw ko siyang ma-stress sa trabaho. Mahal ko siya, kaya titiis ako. Hunyo 20. Sinampal ako ni Marikit dahil hindi ko daw nalinisan ng maayos ang sapatos niya. Masakit, pero mas masakit nung makita ko si Alon na dumaan lang at hindi ako tiningnan. Siguro ay pagod lang siya. Balang araw, mapapansin din niya ang paghihirap ko. Nabitawan ni Alon ang diary. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ng 3 taon, ang asawa niya ay dumanas ng impyerno sa loob mismo ng kanyang bahay. At siya, ang lalaking nangakong magpoprotekta sa kanya, ay nagbulag-bulagan. Kuya, bakit hindi ka pa rin kumikilos? Padabog na pumasok si Marikit sa library. Wala na ang kintab ng kanyang mukha at ang kanyang buhok ay medyo gulo na. Wala na akong pambili ng skincare. Kinuha na ng mga tauhan ni Dalisay ang lahat ng credit cards ko. Gawin mo ang lahat, Alon. Akalain mo, yon, ang bruhang yon.
Mayaman pala. Bakit hindi niya sinabi agad? E di sana hindi ko na kailangang ilagay ang relo ko sa bag niya para lang mapalaya siya. Biglang napatayo si Alon. Ano? Ano ang sinabi mo, Marikit? Natigilan si Marikit na pagtanto ang kanyang pagkakamali. Ano? Ang ibig kong sabihin, inilagay mo ang relo mo sa bag ni Dalisay. Sigaw ni Alon, ang kanyang boses ay yumanig sa buong silid. Sinadya niyo siyang i-frame up? Sinadya niyo siyang palabasing magnanakaw? Eh ano naman? Bulyaw ni Marikit pabalik. Ang kanyang ugaling kontrabida ay lumabas ng husto. Ayaw namin sa kanya, Alon. Mula nung pumasok siya dito, naging malas na tayo. At tingnan mo ngayon, pinahihirapan niya tayo. Masama siyang tao. Hindi siya ang masama, Marikit. Tayo. Tayo ang mga halimaw. Kinuha ni Alon ang kanyang susi ng sasakyan at nagmadaling lumabas. Hindi na niya kaya ang bigat ng kanyang konsensya. Kailangan niyang hanapin si Dalisay, hindi bilang chairman ng Agimat, kundi bilang ang babaeng dati ay natutulog sa tabi niya. Nagmaneho si Alon patungo sa lumang address na ibinigay ni Dalisay noon sa kanyang resume, isang maliit na baryo sa labas ng lungsod. Akala niya ay doon siya makakakuha ng kasagutan. Ngunit pagdating niya roon, ang nakita niya ay isang bakanting lote na may malaking signboard, Property of Valderrama Estates, No Trespassing. Napaluhod si Alon sa putikan. Doon niya napagtanto ang lahat. Mula simula, hindi niya kilala ang babaeng pinakasalan niya. Minahal siya ni Dalisay sa kabila ng yaman nito at sinuklian niya ito ng pagtataksil at kawalan ng tiwala. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero. Ang numero ni Clara. Hello, Alon? Nasaan ka na? Naghihintay ako sa restaurant. Clara, tapos na tayo. Malamig na sabi ni Alon. Ano? Pero ang kwintas. Ang anniversary natin? Ang kwintas na yun ay hindi sayo. Wala sa atin ang sayo. Ani Alon bago pinatay ang tawag at hinaras ang cellphone sa sahig. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim na silid sa Agimat Tower, pinapanood ni Dalisay si Alon sa pamamagitan ng isang hidden camera sa kalsada. Nakita niya ang pagluhod ni Alon sa putikan, ang pag-iyak nito, at ang pagkasira ng cellphone nito. Madam Chairman, pumasok si Lacan. Mukhang nagsisisi na si Mr. Saavedra. Gusto niyo bang itigil na natin ang pag-sequester sa mga natitirang ari-arian? Tumingin si Dalisay sa screen. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, pero ang kanyang mga mata ay kumislap sa ilalim ng malamig na asul na liwanag ng monitor. Ang pagsisisi ay madaling gawin kapag wala ka ng pera. Lakan, sabi ni Dalisay. Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng pagsisisi na yan kapag wala na siyang matuluyan. Ipagpatuloy ang plano at Lakan. Ihanda mo ang imbitasyon para sa Diamond Gala bukas. Gusto kong makita ang pamilya Saavedra na nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit. Sa huling pagkakataon. Masusunod po, Madam. Bumalik ang tingin ni Dalisay kay Alon sa monitor. Ang gabi ay bata pa, Alon. Hindi mo pa nararanasan ang tunay na dilim na naramdaman ko nung gabing itinapon niyo ako sa ulan. Sa ilalim ng madilim na langit, isang mensahe ang natanggap ni Alon sa kanyang tablet na naiwan sa sasakyan. Isang digital invitation na kumikinang. You are cordially invited to the Diamond Gala, hosted by Reyna Dalisay Valderrama. Note, come in your best. The world is watching. Ang grand ballroom ng lungsod ng Hiraya ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa purong kristal. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng mga signature perfume ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Ito ang gabi ng Diamond Gala, ang pinaka-eksklusibong pagtitipon ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Sa labas, isa-isang humihinto ang mga luxury car, ngunit isang luma at medyo gasgas na BMW ang pilit na sumisingit sa pila. Sa loob nito, pawis na pawis si Alon habang hinihimas ang kanyang manibela.
Samantalang si Doña Balara at Marikit ay pilit na inaayos ang kanilang mga lumang gown na tila pilit na pinagmukhang bago. Siguraduhin mong makakausap natin ang chairman ng Agimat ngayong gabi. Alon, mariing bilin ni Doña Balara. Ito na ang huling barahan natin. Kapag hindi tayo nakakuha ng palugit, bukas ay sa kalsada na tayo matutulog. Mama, tingnan mo sila. Bulong ni Marikit habang nakatingin sa mga ibang panauhin. Lahat sila ay nakatingin sa atin na parang tayo ay mga pulubi. Nakakahiya. Tumahimik ka, Marikit. Sagot ni Alon na may halong inis. Pumasok na tayo. Hirap na nakapasok ang mga Saavedra dahil wala silang opisyal na imbitasyon, ngunit dahil sa pangalan ni Alon na dati ay tinitingala. Hinayaan silang makapasok sa gilid ng ballroom. Nanatili sila sa madilim na bahagi ng silid, malayo sa sentro ng atensyon. Maya-maya, ang musika ay biglang huminto. Ang mga ilaw ay dahan-dahang namatay, maliban sa isang malakas na spotlight na nakatutok sa grand staircase sa gitna ng silid. Ladies and gentlemen, ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw. Ngayong gabi, formal nating papakilalanin ang babaeng nasa likod ng pinakamalaking tagumpay ng Agimat Solutions, ang ating host, ang ating visionary, ang ating chairman, Reyna Dalisay Valderrama. Ang tunog ng mga palakpakan ay parang kulog. Bawat mata ay nakatitig sa itaas ng hagdanan. Isang figura ang lumitaw. Suot ang isang matingkad na pulang gown na gawa sa seda na tila apoy na dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Lumabas si Dalisay. Ang bawat hakbang niya ay puno ng grasya at kapangyarihan. Ngunit ang mas nakakaagaw ng atensyon ay ang suot niyang kwintas, isang dambuhalang asul na diamante na napapalibutan ng mga puting bato na mas nagniningning pa kaysa sa lahat ng ilaw sa loob ng ballroom. Diyos ko, tibulong ni Doña Balara, nanlaki ang mga mata at napakapit sa braso ni Alon. Siya nga, hindi makagalaw si Alon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Dalisay na nakasuot ng apron at amoy sibuyas. Ang babaeng ito ay isang diyosa ng kagandahan at yaman. Ang bawat kislap ng kanyang alahas ay tila nanunumbat sa kahirapang dinanas nito sa kamay nila. Dahan-dahang lumapit si Dalisay sa mikropono sa gitna ng stage. Ang kanyang tingin ay lumingon sa buong silid hanggang sa tumigil ito sa madilim na sulok kung saan nakatayo ang mga Saavedra. Isang mapait at mapangasar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Dalisay ay malinaw at puno ng awtoridad. Sabi nila, ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang diamante dahil hindi ito nababasag kahit anong bigat ng pressure ang ibigay mo dito. Parang pagkatao lang yan. Akala ng marami, kapag tinapakan mo ang isang tao, mananatili na siyang nasa ilalim. Pero hindi nila alam. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Ito ay paghahanda para sa isang mas malakas na pagbangon. Tumingin siya ng diretso kay Alon. Ang mga mata ni Dalisay ay tila may apoy na nagbabanta. Ngayong gabi, hindi lang tayo narito para magdiwang. Narito rin tayo para sa isang anunsyo. Pagpapatuloy ni Dalisay, ang Agimat Solutions ay tuluyan ng nakuha ang kontrol sa lahat ng distressed assets ng Saavedra Corp. At bilang may-ari, ang unang desisyon ko ay ang buksan ng Villa Soledad para sa isang public auction bukas ng umaga. Isang malakas na singhapan ang narinig mula sa mga panauhin. Hindi! Sigaw ni Doña Balara. Nakalimutan ang kanyang dignidad. Hindi mo pwedeng gawin yan, Dalisay. Nabitiwan ni Doña Balara ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng kanilang tuluyang pagbagsak. Lahat ng tao ay lumingon sa kinaroroonan ng mga Saavedra. Ang mga kamera ay nagsimulang kumuha ng litrato sa kanila, mga dating bilyonaryo na ngayon ay mukhang mga talunan
sa harap ng babaeng kanilang minaltrato. Dahan-dahang bumaba si Dalisay mula sa stage at naglakad patungo sa kanila. Ang mga tao ay kusang tumatabi para paraanin ang reyna. Huminto siya sa tapat ni Alon. Ang bango ng kanyang perfume ay nanunuot sa ilong ni Alon, isang bango ng tagumpay. Alon, tawag ni Dalisay sa kanyang asawa. Ang boses niya ay malambot, pero kasing talim ng labaha. Napalunok si Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagkamangha. Dali? Ikaw ba talaga yan? Itinaas ni Dalisay ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ng pisngi ni Alon, isang kilos na akala ng marami ay pagmamahal. Pero para kay Alon, ito ay parang isang hatol ng kamatayan. Wala na si Dali Alon, bulong ni Dalisay. Sapat na para sila lang ang makarinig. Pinatay niyo siya nung gabing itinapon niyo siya sa ulan. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong sisingil sa lahat ng utang mo. Binitiwan ni Dalisay ang mukha ni Alon at tinalikuran sila ng walang pag-aalinlangan. Sa loob ng VIP lounge ng ballroom, malayo sa mga kumikislap na kamera at bulong-bulungan ng mga panauhin, nakaupo ako sa isang velvet na sofa. Hawak ko ang isang kristal na baso ng champagne, ngunit hindi ko ito iniinom. Pinagmamasdan ko lang ang refleksyon ng aking sarili sa alak. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pinto. Hindi niyo ako pwedeng pigilan. Asawa ko ang nasa loob. Sigaw ng isang boses na kilalang kilala ko. Tumango ako kay Lakan. Pinagbuksan niya ang pinto. Pumasok si Alon. Kasunod si Doña Balara na halos himatay na sa kaba at si Marikit na gulo-gulo na ang makeup. Dalisay, hinihingal na tawag ni Alon. Kailangan nating mag-usap. Ano to? Bakit mo to ginagawa? Bakit kailangang humantong sa ganito? Dahan-dahan akong tumayo. Bawat kalansing ng aking mga alahas ay tila musika sa aking pandinig habang tinititigan ko sila. Bakit humantong sa ganito? Pag-ulit ko sa kanyang tanong. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Nakakatawa, Alon. Tinatanong mo ang biktima kung bakit siya bumangon? Dalisay, anak. Lumapit si Doña Balara. Pilit na pinapalambot ang kanyang boses. Alam kong nagkamali kami. Siguro ay nadala lang kami ng emosyon dahil sa problema sa kumpanya. Pero pamilya pa rin tayo, di ba? Isang malaking pamilya. Pamilya! Putol ko sa kanya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay umiiwas tuwing sinisigawan niya ako. Tinawag niyo akong basura. Pinakain niyo ako ng tira-tira sa kusina. Hinayaan niyo akong matulog sa sofa habang may sakit ako dahil hindi karapat-dapat ang isang katulong sa malambot na kama. At ang pinakamalupit sa lahat, lumingon ako kay Marikit na ngayon ay nanginginig na sa sulok. Ang nakaw na relo sa loob ng bag ko, bulong ko. Akala niyo ba ay hindi ko alam? Alam ko ang bawat detalye ng plano niyo para palayasin ako ng walang kahit isang sentimo. Hinayaan ko kayo dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng kasamaan niyo. Didalisay, makinig ka. Muling pagsingit ni Alon. Handa akong magbago. Mahal kita. Pangako. Hihiwalayan ko na si Clara. Wala lang yun. Wala lang? Humakbang ako palapit sa kanya hanggang sa magkaharap na kami. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Ang kwintas na para sa kanya, Alon. Galing sa perang dapat sana ay pambayad ng sahod ng mga empleyado nyo. Pinagtaksilan mo ako hindi lang bilang asawa, kundi bilang tao. Nawalan ka ng tiwala sa akin sa isang iglap dahil lang sa isang maling bintang. Itinaas ko ang aking baba. Suot ang korona ng aking tagumpay. Sinasabi niyo na pamilya tayo? Ngayon lang, dahil kailangan niyo ang pera ko? Ngumiti ako ng mapait. Ang Agimat Solutions ay hindi itinatayo sa loob ng isang gabi. Matagal na akong bilyonaryo, Alon. Bago pa kita nakilala, bago pa tayo ikinasal, pinili kong magpanggap na mahirap
Dahil gusto kong makahanap ng taong mamahalin ako para sa kung sino ako, hindi para sa kung anong meron ako. Nanlaki ang mga mata ni Alon. Ibig sabihin, lahat ng yon, ang pagtatrabaho mo bilang tindera nung magkakilala tayo? Isang pagsubok, sagot ko. Isang pagsubok na sa kasamaang palad ay binagsakan mo ng paulit-ulit. Binigyan kita ng libu-libong pagkakataon na panindigan ako, na protektahan ako laban sa nanay at kapatid mo. Pero ano ang ginawa mo? Nanahimik ka. At ang pananahimik mo, Alon, ay ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil. Binuksan nila ka ng isang folder at inilapag ito sa mesa. Ito ang utos ng korte, anilakan. Effective immediately, ang Villa Soledad ay selyado na. Mayroon kayong 2 oras para kunin ang inyong mga personal na gamit, ang lahat ng alahas, sasakyan, at properties na nakapangalan sa Saavedra Corp ay kumpiskado na ng Agimat Solutions. 2 oras? Tili ni Marikit. Saan kami pupunta? Gabi na. Tumingin ako sa bintana kung saan madilim ang langit at nagsisimulang pumatak ang ulan. Eksaktong ganitong oras din nung gabing pinalayas niyo ako sa gitna ng ulan. Malamig kong sabi. Sabi niyo, doon ka sa kalsada. Bagay ka doon. Ngayon, ibinabalik ko lang sa inyo ang sarili niyong mga salita. Dalisay, parang awa mo na. Lumuhod si Doña Balara sa harap ko. Umiiyak at nakakapit sa laylayan ng aking gown. Huwag ang bahay, kahit saan na. Huwag lang ang Villa Soledad. Mamamatay ako kapag nawala ang dangal ng pamilya namin. Dahan-dahan kong hinawi ang aking gown mula sa kanyang mga kamay. Ang dangal, Doña Balara, ay hindi nakukuha sa laki ng bahay. Nakukuha ito sa kung paano mo itinuturing ang mga taong mas mababa sa'yo. Sabi ko habang naglalakad patungo sa pinto. Lakan, palabasin na sila. Pagod na ako. Dalisay, Dalisay, mag-usap tayo. Sigaw ni Alon habang hinahawakan siya ng mga security guard. Hindi ko na sila nilingon. Lumabas ako ng lounge na may tuwid na likod. Ngunit sa sandaling sumara ang pinto at nawala sila sa aking paningin, huminga ako ng malalim. Ang bigat sa aking dibdib na dinala ko sa loob ng 3 taon ay tila dahan-dahang gumagaan. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Tungkol ito sa hustisya para sa babaeng naniwala sa pag-ibig ngunit dinurog ng kalupitan. Madam, tawag ni Lakan habang sumasabay sa paglalakad ko. Saan po tayo pupunta? Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw kung saan nagsisimulang magliwanag ang lungsod. Sa Villa Soledad. Sagot ko. Gusto kong makita ang huling paglubog ng araw ng mga Saavedra sa sarili kong bahay. Ang Villa Soledad ay nababalot ng kaguluhan. Hindi ito ang karaniwang ingay ng party, kundi ang kalabog ng mga gamit na iniimpake at ang matinis na sigaw ng pagrereklamo. Sa labas ng gate, nakaparada ang 2 sasakyan ng pulis at isang truck ng Agimat Solutions. Huwag niyo yan hawakan, akin yan. Tili ni Marikit habang pilit na hinahablot ang isang mamahaling vanity mirror mula sa kamay ng isang sheriff. Lahat po ng kasangkapan sa loob ng bahay na ito ay nakalista bilang collateral sa utang ng Saavedra Corp, Miss. Malamig na paliwanag ng sheriff. Wala po kayong pwedeng ilabas kundi ang inyong mga damit. Mama, gawin mo ang paraan. Hindi ko kayang mabuhay ng walang gamit. Iyak ni Marikit kay Doña Balara. Ngunit si Doña Balara ay tila nawala na sa sarili. Nakaupo siya sa isang nakabalot na sofa, nakatulala sa mga painting na dahan-dahang tinatanggal mula sa dingding. Ang kanyang korona ng pagiging Donya ay tuluyan ng nalaglag. Wala na. Ang lahat ng pinaghirapan ng asawa ko, wala na. Bulong ng matanda. Sa gitna ng kaguluhan pumasok si Alon. Gulo-gulo ang kanyang buhok at basang-basa ng ulan. Lumapit siya sa kanyang ina at kapatid. Tara na. Wala na tayong magagawa rito. May nahanap akong maliit na apartment sa labas ng lungsod. Doon muna tayo. Apartment? Sigaw ni Marikit. Sa slum area ba yon?
Kuya, hindi ako titira doon. Wala na tayong pera, Marikit. Intindihin mo naman. Bulyaw ni Alon. Ang lahat ng bank accounts natin ay naka-freeze. Eksaktong sa sandaling iyon, isang itim na Rolls Royce ang dahan-dahang pumasok sa malawak na driveway ng villa. Huminto ito sa tapat mismo ng pintuan. Bumukas ang pinto at lumabas si Lakan. Hawak ang isang payong upang salubungin ang pagbaba ni Dalisay. Bumaba si Dalisay na parang isang reyna na bumibisita sa kanyang bagong nasakop na teritoryo. Suot niya ang isang itim na trench coat, elegante at kasing lamig ng gabi. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa sala. Huminto ang lahat sa kanilang ginagawa. Ang mga sheriff ay yumukod bilang paggalang sa kanilang boss. Tiningnan ni Dalisay ang paligid. Ang mansyong ito, na dati ay naging kulungan niya ng 3 taon, ay ngayon ay isa na lamang bakanteng shell. Madam Chairman, ulat ni Lakan. Tapos na po ang inventory. Nakahanda na ang mga Saavedra na umalis. Tumingin si Dalisay kay Doña Balara. Ang matanda ay tumingala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng galit at hapis. Masaya ka na ba, Dalisay? Tanong ni Doña Balara sa nanginginig na boses. Nakuha mo na ang lahat sa amin. Pinahiya mo kami sa buong mundo. Ano pa ang gusto mo? Lumapit si Dalisay at tumayo sa harap ng matanda. Hindi ko nakuha ang lahat sa inyo, Doña Balara. Ibinigay niyo ito sa akin sa pamamagitan ng inyong sariling kasakiman at maling pagtrato sa kapwa. Binabalik ko lang ang enerhiyang ibinigay niyo sa akin. Tumingin si Dalisay sa kanyang mamahaling relo. 12:00 na ng hating gabi. Naaalala niyo ba? Ganitong-ganito ang oras nung pinalayas niyo ako. Sabi niyo noon, may 5 minuto ka para lumabas ng gate ko. Ngayon, tinitigan ni Dalisay si Alon na nakatayo lang sa likod ng kanyang ina, puno ng hiyang hindi makatingin ng diretsyo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto, pagpapatuloy ni Dalisay. Dahil mas mabait ako sa inyo. Pagkatapos ng 10 minuto, ipasasara ko na ang gate na ito at ang sino mang maiwan sa loob ay ituturing kong trespasser. Dalisay, please. Lumapit si Alon. Ang kanyang boses ay basag. Kahit ang nanay ko lang, hayaan mo siyang manatili dito kahit hanggang bukas ng umaga. Maulan sa labas, baka magkasakit siya. May payong naman kayo, di ba? Sagot ni Dalisay nang walang kukurap-kurap. O baka gusto niyo ring maranasan ang maranasan kong maglakad sa ulan habang bitbit ang mabigat na maleta at walang matuluyan? Wala nang nagawa ang mga Saavedra. Isa-isa silang lumabas ng mansyon, bitbit ang kani-kanilang mga bag na naglalaman ng kakaunting damit. Si Marikit ay patuloy sa pag-iyak. Si Doña Balara ay kailangang alalayan ni Alon dahil halos hindi na makahakbang. Tumayo si Dalisay sa balkonahe ng Villa Soledad. Pinapanood ang pamilyang dati ay naging tinik sa kanyang buhay habang naglalakad sila palabas ng malaking gate. Sa ilalim ng malakas na ulan, ang kanilang mga figura ay dahan-dahang lumiliit hanggang sa tuluyan na silang mawala sa dilim ng kalsada. Lakan, tawag ni Dalisay. Po, madam. Ipalit ang lahat ng kandado sa bahay na ito. At bukas na bukas din, alisin ang signboard na Villa Soledad. Mula ngayon, ang lugar na ito ay tatawaging Villa Hiraya. Isang lugar ng mga pangarap, hindi ng mga bangungot. Masusunod po. Pumasok si Dalisay sa loob at isinara ang malaking pinto. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, nakaramdam siya ng tunay na katahimikan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng lungkot, hindi para sa mga Saavedra, kundi para sa sarili niyang nasayang na panahon sa pag-aakalang ang pag-ibig ni Alon ay totoo. Huminto ang ulan, ngunit ang paligid ng Villa Hiraya ay nananatiling malamig at basa. Sa loob ng opisina na dati ay pag-aari ng kanyang ama, nakatayo si Alon sa harap ng desk kung saan nakaupo si Dalisay. Mukha siyang taong galing sa isang digmaan, haggard, marumi, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paghihirap. 5 minuto.
Iyon lang ang ibinigay na oras ni Dalisay para sa huli nilang pag-uusap. Dalisay, ang boses ni Alon ay basag, halos pabulong. Hindi ako pumunta dito para makiusap na ibalik ang kumpanya o ang bahay. Alam kong wala na akong karapatan. Hindi sumagot si Dalisay. Patuloy lang siya sa pagpirma ng mga dokumento. Hindi man lang tinatapunan ng tingin ng asawa. Ang bawat gasgas ng kanyang ballpen sa papel ay tila nagpapabilis sa tibok ng puso ni Alon. Nahanap ko ang diary mo. Pagpapatuloy ni Alon. Nabasa ko ang lahat. Ang bawat sampal ni Mama, ang bawat pangiinsulto ni Marikit, at ang bawat gabing naghintay ka sa akin pero hindi kita pinansin. Patawarin mo ako, Dalisay. Napakagago ko, napakahina ko. Huminto ang kamay ni Dalisay. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, kundi blangko. Isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa puot. Patawad? Pag-uulit ni Dalisay. Alam mo ba, Alon, ang salitang patawad ay para sa mga maliliit na pagkakamali. Para sa nakabasag ng baso o nakalimot ng appointment. Pero ang ginawa niyo sa akin? Ang sirain ang dangal ko. Ituring akong hayop sa loob ng 3 taon. At pagbintangan akong magnanakaw para lang magkaroon ng dahilan na itapon ako. Hindi yun pagkakamali, Alon. Yun ay desisyon. Mahal kita, Dalisay. Pangako mahal kita. Sigaw ni Alon. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang pisngi. Natakot lang ako kay Mama. Natakot ako na mawala ang lahat sa atin, kaya nanahimik ako. Akala ko, maiintindihan mo. Yun na nga ang problema, Alon. Tumayo si Dalisay at lumapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Minahal mo ako nung akala mo ay wala akong kakayahang lumaban. Minahal mo ako bilang isang dekorasyon, bilang isang babaeng sunod-sunuran. Pero nung kailangan ko ng proteksyon, nung kailangan ko ng asawa, wala ka. Humarap si Dalisay sa kanya. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Ang isang lalaking hindi kayang protektahan ng kanyang asawa laban sa sarili niyang pamilya ay hindi karapat-dapat na tawaging lalaki. At ang isang asawa na nawalan ng tiwala dahil lang sa isang maling bintang? Hindi yun pag-ibig, Alon. Yun ay pagmamay-ari lang. Kinuha ni Dalisay ang isang tsekeng nakahanda sa ibabaw ng mesa at inihagis ito sa harap ni Alon. Ano to? Tanong ni Alon habang tinitingnan ang tseke. Isang malaking halaga ang nakasulat doon. Iyan ang severance pay ko, malamig na sagot ni Dalisay. Bayad yan para sa 3 taon na paninilbihan ko sa bahay niyo bilang katulong, bilang labandera, bilang tagaluto, at bilang punching bag ng nanay mo. Ayokong magkaroon ng anumang utang na loob sa inyo. Kunin mo yan at gamitin mo para makapagsimula kayo ng pamilya mo sa isang disenteng lugar. Nanginginig na kinuha ni Alon ang tseke. Tumingin siya kay Dalisay. Umaasang makakita ng kahit ay kaunting kislap ng dating Dali na nakilala niya. Pero wala. Ang babaeng nasa harap niya ay isang estranghero. Hindi ko kailangan ng pera, Dalisay. Ikaw ang kailangan ko. Pagmamakaawa ni Alon. Huli na ang lahat, Alon. Sabi ni Dalisay sabay turo sa pinto. Tapos na ang 5 minuto mo. Lakan, ihatid mo na si Mr. Saavedra sa laba. Pumasok si Lakan at hinawakan si Alon sa braso. Walang nagawa si Alon kundi magpaubaya. Habang hinihila siya palabas, lumingon siya huling pagkakataon. Dalisay, magbabago ako. Patutunayan ko sa iyo na karapat-dapat ako. Sigaw ni Alon. Ngunit hindi na siya sinagot ni Dalisay. Nanatili itong nakatayo sa may bintana. Pinagmamasdan ang malawak na lupain na ngayon ay sa kanya na. Nang tuluyan ng makaalis si Alon, binitawan ni Dalisay ang kanyang matikas na tindig. Napahawak siya sa mesa, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayanig. Hindi ito iyak ng panghihinayang, kundi iyak ng pagpapalaya. Ang huling taling nag-uugnay sa kanya, sa mapait na nakaraan ay tuluyan ng naputol. Sa labas ng gate, nakatayo si Alon habang hawak ang tsekeng ibinigay ni Dalisay.
Tiningnan niya ang Villa Hiraya. Ang mansyong dati ay sa kanya, pero ngayon ay naging simbolo ng kanyang pinakamalaking pagkatalo. Marahan niyang itinupi ang tseke at inilagay sa kanyang bulsa. Hindi niya ito gagastusin. Itatabi niya ito bilang paalala ng kanyang kahangalan. Bilang paalala na ang babaeng binaliwala niya ay ang diamanteng hinding-hindi na niya muling mahahawakan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang simoy ng hangin sa lungsod ng Hiraya ay tila mas presko at puno ng pag-asa. Wala na ang madidilim na ulap ng nagdaang bagyo. Sa tapat ng malaking gate ng Villa Hiraya, isang bagong signboard ang nakasabit. Hindi na ito ginto at magarbo, kundi gawa sa simpleng kahoy ngunit may eleganteng ukit. Sa loob ng mansyon, wala na ang tensyon at sigawan. Ang mga hardin na dati ay tuyot ay ngayon ay puno na ng mga makukulay na bulaklak na kung tawagin ay dalisay, isang uri ng puting rosas na sumisimbolo sa katapatan. Nakatayo ako sa balkonahe, suot ang isang simpleng bestidang sutla. Hawak ko ang isang tasa ng kape habang pinagmamasdan ng mga bata mula sa aking foundation na masayang naglalaro sa malawak na damuhan. Ang Villa Hiraya ay hindi na lamang isang bahay. Ito na ngayon ay isang shelter para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at panghahamak. Isang lugar kung saan tinuturuan silang muling tumayo at kilalanin ang kanilang sariling lakas. Madam Chairman, ang boses ni Lakan ay narinig ko sa aking likuran. Lumingon ako at ngumiti. Hindi na bilang isang boss, kundi bilang isang kaibigan. Lakan, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, dalisay na lang. Bahagyang ngumiti si Lakan, isang pambihirang pagkakataon. Pasensya na, madam. Dalisay, narito na ang huling report tungkol sa mga Saavedra. Inabot ko ang folder. Binasa ko ito ng dahan-dahan. Sina Doña Balara at Marikit ay naninirahan ngayon sa isang maliit na paupahang bahay sa labas ng probinsya. Ayon sa report, patuloy pa rin ang kanilang pag-aaway. Hindi matanggap ni Doña Balara ang paglalaban ng sariling damit, habang si Marikit naman ay pilit na nagbebenta ng mga pekeng designer bags online para lang may pambili ng pagkain. Ang kanilang dangal na dati ay ipinagmamalaki ay tuluyan ng nilamon ng kanilang sariling pride. At si Alon ay nagtatrabaho ngayon bilang isang ahente ng insurance. Balita ko, siya ang pinakamasipag sa kanilang kumpanya. Tuwing gabi, nakikita siyang nakaupo sa isang bench sa parke. Hawak ang isang tupi-tuping tseke. Ang tsekeng ibinigay ko sa kanya na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin ipinapalit sa bangko. Isinara ko ang folder at ibinigay ito pabalik kay Lakan. Hayaan mo na sila, Lakan. Payapa kong sabi. Nahanap na nila ang kanilang tadhana. Ang galit na dati ay narito sa puso ko. Wala na. Napalitan na ng kapanatagan. Isang magandang desisyon, Dalisay. Ani Lakan. Nakahanda na ang sasakyan. Hinihintay na kayo sa Agimat Tower para sa inyong speech sa Women Empowerment Summit. Tumango ako. Habang pababa ako ng hagdan, tumigil ako sandali sa harap ng isang malaking salamin sa hallway. Tiningnan ko ang aking refleksyon. Wala na ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan. Wala na ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig ng mga taong hindi siya kayang pahalagahan. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay isang reyna. Hindi dahil sa kanyang bilyon-bilyong pera, kundi dahil sa kanyang kakayahang magpatawad, bumangon, at gamitin ang kanyang sakit upang maging liwanag sa iba. Lumabas ako ng Villa Hiraya nang may ngiti. Ang huling sulyap ko sa mansyon ay punong-puno ng pasasalamat. Dahil sa dulo ng lahat, natutunan ko na ang pinakamatamis na ganti ay hindi ang makitang naghihirap ang iyong mga kaaway, kundi ang makita ang iyong sarili na masaya, matagumpay, at malaya mula sa anino ng nakaraan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa ingay ng yaman, kundi nasa katahimikan ng isang matibay na paninindigan. Ako si Reyna Dalisay Valderrama at dito nagsisimula
ang aking tunay na kwento. Ang kwento ni Dalisay ay nagpapaalala sa atin na huwag nating hahayaang ang ibang tao ang magtakda ng ating halaga. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng ari-arian, kundi sa tibay ng ating karakter sa gitna ng pagsubok. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, at ang tagumpay na bunga ng pagsisikap at katapatan ang pinakamagandang sagot sa bawat panghahamak. Higit sa lahat, ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa madamdaming paglalakbay ni Dalisay mula sa Villa Soledad hanggang sa kanyang bagong simula. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nag-iwan ito ng inspirasyon sa inyong mga puso. Ano po ang inyong masasabi sa naging desisyon ni Dalisay? Karapat-dapat ba ang sinapit ng pamilya Saavedra? I-comment niyo po ang inyong mga saloobin sa ibaba. Gusto rin naming malaman kung anong uri ng kwento ang nais ninyong mapakinggan sa susunod. Isang kwento ba ng muling pagkakataon o isa pang matamis na paghihiganti? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!